praise Jimmy, na tayo ay wala na sa pangalan. Dahil malapit naman dumating na rin ang Panginoon. So may iba't iba ho tayong pagkakatawag at iba't ibang pagdadala ng Diyos sa mga lugar na inilagay tayo. Pero ang daladala pa rin po natin, walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya purihin po ang Diyos, isa lamang din pong patotoo na nung June, nung last month, kaya nga pala po kami nakauwi nung anak ko. Kasi uuwi ho kami, umuwi pala May 13. Dapat susurprise ho namin yung father ko kasi 85 years old na siya. So hindi pa ko kami nagkikita kasi nagstay pa kami ng 2 days sa bahay ni na Pastor Serge sa Pasig. Nag-pass away na ho yung father ko ng May 16. So hindi ho kami nagkausap. Dahil nasa biyahe ho kami sa Cubao, pauwi dito, tumawag yung kapatid ko, wala na. Sabi ko, bakit ka nakauwi pa kami, hindi pala kami magkikita. Pero nakita ko po yung purpose kung bakit ganun po yung nangyari. Kaya nga po, from that time hanggang ngayon, hindi pa po kami bumabalik sa Thailand. At isa po sa mga, yung nabanggit ni Pastor Jimmy, wala na tayo sa pangalan, na sama-sama, welcome lahat. Naranasan ko po, kasi nung June 28, na-invite po ako ng Jesus is Lord Church sa Navotas. Doon po ako nag-pioneer talaga. In-invite po ako ng pastor na sumunod sa akin, si Pastor Donato. Ibang klase ho yung naramdaman ko kasi after ko pong nagturo, tinawag niya lahat ng nakasama ko sa Navotas nung ako'y nandun pa at nagpa-pioneer. At pinatayo niya lahat sa likod ko at pinag-pray niya. At nung mga nandoon pang mga nakasama ko na nagpapasalamat ako sa Diyos kasi mga ginagamit na ho sila sa ministry, mga active na po. So nandun sa likod ko na nag-pray po sila na sama-sama. Purihin po ang Panginoon kasi sabi ko, Lord, salamat kasi tinatanggal mo na yung mga walls. Diba? Nagkakaroon na ng pagkakaisa ang body of Christ at ang mga dating magkakasama para sama-sama pong gumawa, maglingkod, itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus upang ang mga tao ay patuloy na lumapit upang sa pagdating po niya, marami po ang makasama. Amen po ba? At bilang kami nga po ay mga missionary sa Thailand. Umalis po kami dito sa San Pablo, dati po sa JIL Liliu, Pastor, diba? JIL Liliu po kami noon, magkakasama. Si Pastor Jimmy po ang pinaka District 4, Superintendent ho, ano po. So, kami po ay JIL Liliu. 2016, pero 2006 pala ho, pero 2008, nagpunta na po kami sa Thailand. So, 16 years na po kami sa Thailand last July 26. 16 years na po. Kasi July 26, 2008 po kami pumunta po sa Thailand. At purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan at katapatan. Alam ko po na lahat po tayo ay nakakaranas ng patuloy na katapatan ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, nais ko po ang lahat ay manalangin po tayo ng sabay-sabay sa ating Diyos na buhay. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa araw na ito, O Diyos, na patuloy ka naming mapapapurihan, sasambahin, luluwalhatiin, at patuloy na pag-aaralan ang iyong dakilang salita.
Marami pong salamat sa patuloy mong paggawa ng mabuti sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, hindi ka po humihinto sa paggawa ng mabuti sa iyong mga anak. Patuloy ka pong gumagawa ng mabuti sa buhay ng bawat isa at marami pong salamat. Marami pong salamat sa umagang ito, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat sa kalakasan, Panginoon. At hayaan mo, Father God, habang ipinahayag ang iyong salita, hayaan mong kumilos ka, gumawa ka ng mga sign, wonders, and miracles, healing, O God, in the name of Jesus. And let your Spirit flow upon this place, touching the lives of everyone, Lord, here in this place. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ng bawat isa na nandirito ngayon, let them receive what you have prepared for them today, O God. Tanggapin nila, Panginoon, ang hinanda mo po para sa kanila sa umagang ito. At pasalamat, Panginoon, sa iyo, papuri sa iyo, pagsamba sa iyo, pagluwalhati ay sa iyo lamang. Ikaw lamang po ang maitaas. Let your name be increased, and your servant be decreased and decreased. From apart from you, O God, we are nothing. Kung wala ka po, O Diyos, sa buhay namin, wala po kami. Wala kaming magagawa. Kaya sa iyo lamang, Lord, ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. At sa umagang ito po nga, dahil po ang laman po ng heart namin ay ang pagmimisyon. So, inaanyayahan ko po ang lahat na basahin po natin itong Great Commission sa Matthew chapter 28. Sige po, basahin po natin. Ang tagubilin, isa sa mga huling tagubilin ng ating Panginoon at pinaka dakila, the great commission of our God. Praise God. Dito po sa Matthew 28:18 and to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa kanyang buhay na salita. Noon pong time na kami po ay tinawag ng ating Panginoon sa panibagong pagkakatawag, yun nga po ay mag-mission at ito po yung tinatawag na cross-cultural mission. Kasi po, we will cross the culture. So, ibang kultura, ibang lengguwahe, at hindi po namin kilala. Wala po kaming kilala sa Thailand that time. Pero ang sabi po dito kasi sa Great Commission ng ating Panginoon, ito po ay hindi niya ibinigay sa isang grupo lang. Ito po ay ibinigay niya sa ating lahat, sa iba't ibang pamamaraan. Pero iisa po ang tinutukoy, ang paghahayag po ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa una, dito po, may 3 punto lamang po ako na gusto kong ibahagi mula po dito sa Great Commission na naging laman ng aming mga puso sa paglilingkod po namin sa Diyos dun sa lugar po ng Thailand. Ang una po ditong command na sinasabi po ng ating Panginoon ay to go. Command to go. Na yung command to go na yun po ay para po sa lahat na tumanggap sa Panginoong Yesus, nakipag-isa sa Kanya, tinanggap siya bilang Panginoon na sariling tagapagligtas, ay sinasabihan po ng Panginoon ng go. Marami pa rin po kasing nasa labas. Marami pa rin po kasing nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Kung tayo po, ang purpose lang natin, ay nung tanggapin natin ng Panginoong Yesus ay, yun na, salvation, heaven. Dapat po pala lahat tayo nasa heaven na.
Kasi pagtanggap mo kay Jesus, syung, punta na agad sa heaven. Pero bakit nandito pa rin po tayong lahat? Because God is telling us to go. Pumunta po kami sa Thailand, yun po ang dala-dala namin. To go. Nagbenta ho kami ng sasakyan and everything. Wala po kaming alam kung anong mangyayari doon, saan kami titira. Wala po. Kundi dala-dala lang po namin yung sinabi ng Panginoong to go. Go. Sa mga araw po na dumarating, hindi po ganong kadali. Kasi unang-una, hindi po sila marunong mag-English. So pag kinausap mo sila, sabi sa'yo, ibig sabihin, so hahanap ka na naman ng iba na pwedeng makipag-usap sa iyo ng English. To the point po na lagi kami naliligaw. Lagi ho kaming inililigaw ng taxi. May mga ganun din ho. Nandun lang pala, inikot na kami. Parang dumaan na kami dun . Eh nandun lang po pala sa kabila. Kasi ho kahit sa taxi, pinasusulat po namin sa mga nakilala na naming Thai, yung lugar. Hindi pala po lahat marunong magbasa. Ang lengguwahe ho ng Thailand ay iba-iba. Meron ng tinatawag na common language. Yung common language, yung kahit sa palengke. Meron pong royal language, na yung royal language hindi kayang intindihin ng pangkaraniwang mamamayan. Meron ding yung newspaper or news language. Yung mga news sa TV, hindi pwedeng lahat makaintindi. At yung newspaper din po, hindi pwedeng maintindihan ng lahat. At higit sa lahat po, iba rin po ang lengguwahe ng Bible. Kaya hindi po lahat nakakabasa ng Bible. So lahat po ng ito ay unti-unti naming nakita nung dumating kami sa Thailand, pero hindi po namin alam before. So kami po ay yung actual na experience. Pero purihin po ang Panginoon, dahil po doon sa dala-dala po natin na command niya at command sa ating lahat na dala-dala namin sa pagpunta sa Thailand, for 16 years, nasa Thailand pa rin po kami. Ang visa po namin ay missionary visa na hindi ka pwedeng magtrabaho. Dahil pwede ka mahuli ng pulis. Makikita yung nakalagay sa visa mo, sa church ka lang. So hindi ka pwedeng mag-work sa school or kung saan mang trabaho. So minsan nag-tutorial lang po, yung sa labas lang, hindi yung malaking, kasi baka makita kami ng pulis, tapos makita, bakit kayo nagtatrabaho, yung nakalagay. Pero ang mahalaga po doon, nakalagay po doon sa visa namin, kami po ay malayang maghayag ng salita ng Diyos. Yun po ang mahalaga. Dahil nung wala pa po kaming visa, one time, namimigay kami ng tracts. Sabi nung pulis, anong ginagawa nyo? Sabi, hindi namin alam, bawal pala yun. Kasi tourist visa pa lang ho kami noon. Pero purihin ng Diyos, di naman po kami na ikulong. Ganun po doon. Kung ano yung visa mo, yun ang gagawin mo. So, hindi pwedeng magtrabaho ang missionary visa. Pero sa kabutihan po ng Diyos, kasi nag-immerse ho kami sa Thai. So, hindi ho kami nag-involve sa mga Filipino association or basta nakakonsentrate po kami sa Thai kasi gusto naming makapag-immerse dun sa kultura para alam namin kung paano namin sila i-reach out. So, itong mga Thai na to, nag-help po kami sa isang malaking church sa isang probinsya na ito pong church nito matagal na nag-e-exist kasing tanda po siya ng JIL, Bishop po. So, doon po kami nag-help na hindi nila kami kilala at wala rin naman po kaming kilala kasi kaming tatlo lang po. Yung anak ko, yung husband ko at ako ang Pilipino dun sa church. So lahat po sila ay Thai at may isa rin pong Canadian, pero yung Canadian marunong nang mag-Thai
Kasi ang tagal-tagal na po niya doon sa church na yon. At doon po namin nakita ang mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay namin. Dahil po dito sa command niyang to go. To go to a place just like Abraham, nung sabihin sa kanyang, iwanan mo ang mga bagay na ito, pumunta ka doon, na hindi rin niya na alam kung ano yung pupuntahan niya. So sa ganun pong sitwasyon ng buhay natin, isa lamang po ang natutunan namin sa Panginoon. After assignment, provision follows. Gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, bahala siya sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Alam nyo, may mga time ho, kasi bago lang kami doon, so wala kaming kilala. May mga time talaga ho na yung wala kang pagkain. Pasensya na ho, kahit 16 years ago. May biglang kakatok sa pinto nyo. Tay, hindi Pilipino, Tay. Sasabihin sa'yo, may dalang pagkain. Magugulat ka, paano niya nalaman na wala kaming pagkain? Hindi namin siya kilala. So alam niyo kung sinong nagpadala. Kay Elijah nga, Pastor, di ba? Yung mga uwak, di ba, pinadadala niya para magbigay ng pagkain kay, ang uwak ko, mga unbeliever po yun. Kasi pinakamaruming ibon ho yun eh. Yung raven. Inuutusan ng Diyos para dalhan ng pagkain si Elijah doon sa kuweba. Kaya sabi ko, alam namin ang Diyos lang. Dahil hindi naman namin siya kilala. Hindi rin niya alam na wala kaming food. Nagdala siya, tapos sabi ko, kaya alam niyo talaga naranasan namin sa Thailand yung pakainin ng Diyos sa kanyang palad. Bakit ko po nasabing sa kanyang palad? Kasi mga supernaturals hindi ordinary way. At kapag ang Diyos pala ay nagpakain sa kanyang palad, tumutungo siya. Isang Diyos, papakainin ka sa palad niya. Kaya napakaputi po ng Diyos. Minsan naman kakatok lang. Sasabihin sa amin, kasi po, yung medyo mga ilang buwan na kami sa church, kakatok, ang adyan kasi sa Thai ay pastor. Sabihin, adyan. Sabi namin, pagbukas namin, ganyan. Come. Kahit medyo barok yung English, come. Yung pala dadalhin kami sa restaurant para kumain. So, ganun yung mga, ilan lang ito, pero every day of our life is full of miracles and supernaturals. Naalala ko po, kapag nga pala tayo nasa bangka, di ba yung bangka, komportable ka. But when you go out of your comfort zone, nandun ang supernaturals. Di ba nakalakad po si Pedro sa ibabaw ng tubig? Dahil umalis siya. Di ba sabi niya, Panginoon, gusto kong makarating diyan. Sabi, halika. Anong ginawa niya? Step of faith. Humakbang siya. Nakalakad siya ng ilang hakbang. Kaya lang, tumingin siya dun sa natural things. Kaya lumubugo siya, di ba? Doon natin makikita when we go out from our comfort zone, we can experience supernatural things from our God. Kakaiba po ang ginagawa ng Diyos. May isang time na meron po kaming mabayaran na mga 700 baht ho yun. Kaya lang Sunday pa kasi nag-down payment kami. Matagal pa naman po yung Sunday. Siguro ilang days pa lang. Pero sabi ko, Lord, alam ko po provide mo yung 700. Nandun po kami sa palengke. Palengke ko yan, ang daming tao. Tapos sa isang nakakita kami nung parang nakabalumbon hong ganun. Kung iisipin niyo po, mga Thai hindi nagaganon Hindi nila binabalumbon yung. Kaya hindi ko maisip kung ano yon, kung papel or pera or ano man yon. So, tinignan namin yung paligid, walang pumapansin, ang daming tao, nandun lang. So, kinuha po ni Pastor Serge. Pagtingnan niya, ay pera, sabi niya. Bakit ba't walang pumapansin? Sabi ko, nandun lang naman. Nung buksan ho niya, 700. Pambayad namin ng Sunday.
Alam niyo po, purihin po natin ang Panginoon. Wag po natin siyang tipirin dahil napakadakila po ng ating Diyos. Napakabuti po niya. Ano lamang pong kailangan nating gawin? Sumunod sa kanyang sinabi. Go, go, go. Hindi po yung katulad nung sa amin, may iba po sa inyo. Maaring may pinapagawa po ang Diyos. Yung paglilingkod po natin sa kanya pong church, yung paglilingkod po natin as we are working in our workplace, yung paglilingkod po natin, kanina po yung nag-announce, teacher po siya. So, yung mga bata sa harapan niya, marami po tayong ministry in the church at outside na church na pwede po nating gawin as God is commanding us to go. To go. Dalahin po natin ang balita po ng kaligtasan sa mga tao. Hindi ko po sinasabi na paniwalaan niyo po ito, pero marami pong nagsasabing mga preacher or may mga prophets na sa panahon po natin ngayon, nandun na tayo sa seconds eh. Noon days eh, kasi one day in the Lord, ilang araw po sa atin, ilang taon? 1,000, di ba? So nandun na tayo ngayon sa segundo, sa seconds, sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Pero sabi naman niya, occupy till I come. So, kung anong ginagawa mo, tuloy mo lang. Kaya lang po, dito, sa nakikita po natin sa social media and sa mga balita, na kung titingnan, iba po yung nangyayari noong panahon namin sa mga krimen na nangyayari ngayon. Eh, nasa Bible naman po yun. Yung tinatawag pong perilous time, dangerous time. So, nandun na po tayo. So, malapit na po talaga yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kung ang kaaway po ay nagdo-double time, higit sa lahat po ang kanyang mga anak. Di ba? Higit sa lahat po tayo. Kaya yung pong command to go is for every one of us, not for Bishop Jimmy only or Pastora Susan or the leaders and pastors of Life in Christ, kundi para po ito sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nakakalungkot po sa Thailand, pag pumupunta po kami sa ibang church, ang makikita po nyo doon ay matatanda at saka mga batang-bata. So yung gitna po ay nawawala. Yun po yung young professionals and youth. Pero sa pagpunta ko po dito sa Pilipinas, ako po ay nagagalak dahil ang dami ko pong youth na nakikita sa mga church. Yan po ang mga future leaders ng church and future leaders ng mga bansa. Sa Thailand po, wala. They are so busy sa pagtatrabaho, sa ano pa mang kabisihan, kaya ganun po ang natitira sa church. At nandun po ang puso ng ating Panginoon. Ang heart po ng ating Panginoong Diyos ay ang mga kaluluwang nawawala. Nandun pa't hinahanap pa. Yung mga tupang wala pa dun sa kawan ng ating Panginoon. Minsan po napunta ako sa isang church doon, ang backdrop niya ay mga tupa. Na-curious ako kasi wala namang mga caption, basta mga tupa lang. Ang ginawa ko, binilang ko, kulang nga ng isa, 99. At yung 99 at kakulangan ng isa, yun po ay laging hinahanap. Hindi po yun na tatagpuan dahil dati po isa ko yun. Isa ako doon sa mga tupang yun na hinanap ng ating Panginoon. Nung natagpuan ako, may hinanap pa. At hanggang ngayon ay may hinahanap na isa. Dahil ganun po kamahal ng Diyos ang bawat isa po sa atin. May nagtanong po sa akin, Jen, kung ako lang ba ang nagkasala at ako'y makasalanan, mamamatay pa rin ang Panginoong Jesus sa krus? Hindi po ako nag-isip eh. Sinabi ko sa kanya, oo. Bakit? Bawat isa
ay minamahal ng ating Diyos. Bawat isa ay mahal ng Panginoong Hesus. Kaya mamamatay pa rin siya sa isang yun kung isa lang ang nagkasala. Hindi po siya, sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Ang ating pong Panginoong Hesus hindi namatay sa isang grupo o isang, yung parang corporate na maraming, hindi po. Namatay siya sa bawat isa sa atin. Bakit ho? Kasi hindi magiging personal ang salvation kung namatay ang Panginoong Hesus sa isang grupo eh. Di ba, Bishop Jimmy, magre-repent lang ang isang grupo, okay na. Pero bakit sinasabing personal ang salvation? Kasi ang Panginoong Hesus namatay para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin. At ganun niya tayo kamahal. May nagtanong din, gaano naman kalaki yung pagmamahal niya? Ganito, in-stretch niya ang dalawang kamay niya, napako siya sa krus. Ganon kamahal ng ating Diyos ang bawat isa. Kaya nga ho, libre ang salvation eh. Salvation is free, hindi dahil ito'y walang value, or dahil hindi ito yung katulad sa mga sales, sa mga department store, o mga freebies sa department store, di ba? Mga freebies, pag may binili kang ganito, may freebies. Hindi po ganon. Bakit po libre ang salvation? Dahil kahit pagsama-samahin ang kayamanan sa buong mundo, hindi kayang bayaran ang kaligtasan. Costly siya. Wala siyang presyo. Walang pwedeng magbayad ng salvation, kaya libre ang salvation. Dahil walang kayang magbayad ng ibinayad ng Panginoong Hesus sa bawat isa. Yung dugo niyang tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, yung dugong yun, walang bahid ng kasalanan. Ibinigay niya para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Kaya wala po siyang bayad. Salvation is free gift. Regalong walang presyo. Amen po ba? All we have to do is to go. At sa pagpunta po natin, dahil alam natin, sa paghayo natin, alam natin na command ng Diyos na humayo tayo. Ano naman pong gagawin natin? Yung pangalawang punto po, command to witness. So, ano po yung witness na yon? Doon na po papasok yung walk your talk. Kung anong sinasabi mo, iwa-walk mo siya. Kasi anong i-witness mo kung wala kang ganun? Di po ba? Tinanggap mo ang Panginoong Hesus, mag-go ka. So ano sasabihin mo ngayon sa kakausapin mo? Kung ano yung experience natin na pagmamahal ng Diyos sa atin at kung paano tayo lumakad para maging witnesses ng ating Panginoon. Nandiyan na nga po yung fruit of the Holy Spirit. Nandiyan na po yung mga character. At sa Thailand po, ganito ang kultura nila. Matagal silang magtiwala. Matagal po talaga. Sabi nga po nung isang kaibigan namin, alam mo, Adjan, bago kami makinig sa'yo, titingnan muna namin ang buhay mo. Titingnan muna namin ang buhay nyo. Purihin po at dakilain at luwalhatiin po ang Diyos. Dahil from day one unto now, kaibigan po namin siya. So sabi ko, salamat Lord. Sino pong iwi-witness natin? Di po ba ang Panginoong Hesus? Ano pong goal ng bawat Kristiyanong nakipag-isa sa ating Panginoon? Magkaroon ng Christ-like life or Christ-likeness. So yung Christ-likeness na yun yung mawi-witness niya. Bilang ang Panginoong Hesus po ay ilaw, source of light. At dahil, nasan po ba ngayon ang Panginoong Hesus? Nasa atin. So yung light, kaya tayo nagliliwanag din. At ang liwanag po ay kailangan ng madilim na sanlibutan na ito. They are waiting, sincerely waiting for that light to shine
para maliwanagan po ang mundong ito na nandun sa kadiliman. Kapag nandun po tayo sa isang room na patay lahat ang ilaw, madilim, tapos magsindi ka lang ng maliit na kandila, kung sino man po yung tao doon, lalapit sa iyo eh. Kasi ang hirap mga pa, baka ka mahulog o baka ka madapa, baka ka mauntog sa pader. Hindi mo kabisado, hindi mo makita. So kapag nakakita ka ng isang maliit na liwanag, lalapitan mo yon. How much more kung marami ang magliwanag? Amen? How much more kung tayong lahat ay magliwanag? Maliliwanagan po ang mundong ito. At marami po ang makakakita sa liwanag na yon na nagmumula sa ating Panginoong Yesus. So, all we need to do is to shine, to witness. Mag-shine po tayo para tayo po ay makapag-witness sa ating Panginoon. At sabi po dito sa Daniel chapter, sandali lang po. Patungkol po sa mga nagwi-witness sa ating Panginoon. Kaya talaga pong liwanag ang tinatanggap. Sabi po rito, so command to witness, ayan. Daniel chapter 12 verse 3 po. Sabi po dito, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Sino po yung mga wise? At sino po yung nagli-lead sa mga tao sa righteousness? Sino po ba yung righteousness? Ang Panginoong Jesus. So, ang mga wise, magsha-shine sila ng, ano po? Like the star, like the lights, brightness like the heavens, yung liwanag ng kalangitan. Kasi alam ho nating lahat na ang mga wise nandun po yung fear of the Lord, di ba? Sabi po doon, the beginning of wisdom, fear of the Lord is the beginning of wisdom. So mga wise po yun. So nandun yung fear of the Lord, so they are walking in righteousness. So they are leading these people to righteousness, which is our Lord Jesus Christ. So ano mangyayari ngayon doon sa mga taong naglilid sa mga tao sa Panginoong Jesus? Ang sabi po, ang kanilang ilaw ay mag-iilaw na katulad ng mga bituin sa kalangitan, hindi panandalian. Yung po mga artista, di ba, panandalian yung mga pagiging star nila. Pero ito po hindi eh. Forever and ever. And we all know, kapag sinabi ng Bible, forever and ever yan. No question. So yun po ang tatanggapin ng mga nagli-lead sa mga tao sa righteousness sa ating Panginoong Jesus. As we are the witness, nagwi-witness tayo sa kabutihan ng Diyos, sa ilaw ng Panginoong Jesus, kaya tayo nagsha-shine, so we will shine forever and ever. Amen po ba? Totoo po yung sinasabi ng Bible eh. Hindi po pwedeng ang maglakad ay parehong nasa dilim, di ba? Kasi mahuhulog sila. Dapat merong nasa liwanag. At tayo po yung hinihintay na yun, na maglilid sa isang nasa dilim, patungo sa liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The source of light, the light itself, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Siya lamang po. At wala na pong iba. Nung nasa Thailand ho kami, ang sabi po, ang experience po namin, so nagtuturo kami ng once a month sa preaching. Siyempre sila ho, hindi po sila sanay na merong mangunguna. Kasi ang Thailand ho, hindi sila kailanman na conquer. Di ba tayo ilang bansa ang nakakonquer sa Philippines? Sila hindi po. So meron ho silang ganong attitude. Ang ginagawa po namin, kapag po kami sa preaching, lagi pong si Jesus. It's all about Jesus.
Hindi po kami, basta yun po ang pinaka-goal namin, si Jesus. So sa tagal po namin, 16 years, marami po silang pwedeng ibato sa amin. Kasi meron ho doon na, syempre, ayaw po nila na foreigner. Pero hanggat hindi po sinasabi ng Panginoong Hesus sa amin, okay, tapos na kayo dito, you can go sa iba naman. We're still staying. Hindi po nila kami sabihin na natin mapaalis kasi marami na pong napunta doon, umalis eh. Alam niyo po, dahil ang pinipreach po namin about Jesus and salvation. Kapag po nakita po namin doon na kapag si Jesus at salvation ang itinuturo mo, hindi ka malilihis. Marami pong nagsisimula ng tama, di ba, Bishop? Pero ngayon po, dahil meron po silang particular na pinipreach lang. Kaya nagkaroon ng hyper grace, di ba? Hyper faith. Pero kapag ang Panginoong Hesus, siya lamang po, kumpleto. Maging example, lahat kumpleto. Kasi po, it's all about Jesus. Siya yung napako sa krus eh. Dahil ganun na lang kamahal ng Diyos Ama. Di ba? Ang sanlibutan, ano po yung sanlibutan? Yung mga makasalanan, tayo dati yun. Ibinigay niya ang kaisa-isa at bugtong niyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So doon po kami, one time, may nagtanong po sa amin, isa ho siyang nasa board ng church, na nagwo-work ho siya sa US Embassy, kaya marunong siya mag-English. Ang sabi niya, Adjan, bakit kayo, pag nagtuturo, palaging yung nandito lang sa Bible, yung mga nandyan, pati mga tao, ngumiti lang ako alam niyo po, siguro po kultura ng Thai, mag-quote ng verse, tapos buhay na nila yung, alam mo, the whole week, kung anong ginawa nila, ganito ang ginawa ko, ganyan, ganito, ganyan. Ganun ang preaching nila. So sabi niya, kaya hindi namin kayo kilala, kasi hindi daw namin pinipreach o sinasabi yung sarili namin. Sabi ko sa kanya, ganito na lang, sabi ko, total, ilang linggo naman sa isang buwan, 4 o 5. So hayaan na lang natin sa kanila yung 3 o 4 na linggo. Kami na lang yung magpipreach ng pure word of God. Walang ibang ipipreach, kundi salita ng Diyos. Kasi alam mo, sabi ko sa kanya, kapag pinreach namin sa iyo ang buhay namin, walang mababago. Kahit isa. I-preach namin si Jesus, lahat kayo magbabago, pati ako mababago. So let's just preach Jesus. Kasi siyang magbabago ng buhay natin. Hindi ako magbabago ng buhay niyo. Purihin po ang Panginoon. Mula noon, hindi na sila nagtanong. Ganun pa rin kami mag-preach. Puro sa salita ng Diyos at puro tungkol sa Panginoong Hesus, sa power ng Holy Spirit at sa Diyos Amang sumasalangit. Yung pong Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Kasi kahit nga po sa example ang dami rin pong example sa Bible na pwede nating gamitin. Kaya masanay ako rin na magsalita, hindi ko kino-quote yung verse. Kasi one time, nagko-quote ako ng verse, pagkatapos sabi sa akin, Adjan, bakit puro galing sa Bible ang sinasabi mo? So ang ginagawa ko po ngayon, hindi ko na sinasabi yung verse, pero yung sinasabi ko, galing sa Bible. Hindi na ho nila sinabi. Kasi siguro dahil nga sa kulturang nakagisna nila, kahit Christian sila, hindi sila ganun kaano. Pero hindi nila alam yung sinasabi namin ay galing sa Bible. Yun nga lang ho, walang nakalagay. Bawa, John 1:1, o hindi na namin sinasabi yon, dire-diretso na lang. Pero Bible po, Word of God yung sinasabi namin. At yung example din, galing din sa Bible. Kasi wala naman pong iba Ang Panginoong Hesus lamang po. Amen po ba? Wala pong iba. Kaya sa pag-witness po natin, buhay ng Panginoong Hesus ang ipakikita natin sa tao para magkaroon siya ng pagbabago, life change, pagbabago ng buhay sa ating Panginoong Hesus. Katulad po ng church, di po ba? Life in Christ Christian Ministry.
kitang-kita po yung buhay ng Panginoong Jesus. Marami pa po dito sa lugar na ito, sa ibang lugar. So, unahan po natin ang kaaway. Ang sabi nga po doon, sa Jude, snatch them from the fire. Yung kahit patungo na doon, snatch pa rin natin. Kung may snatch natin, sige, snatch po natin. Pwede pong mahal niyo sa buhay, pwedeng kapatid, or patotoo ko po doon sa kapatid ko pong umuwi na sa Panginoon, ang tagal ko pong pinag-pray yun. Ang tagal ko pong winitnessan yun. Purihin po ang Panginoon, hindi po siya kinuha ng Diyos nang hindi po siguradong sa langit siya pupunta. Kaya yung prayer po natin, hindi mawawala ng kabuluhan. Yung prayer na in-offer natin para sa mahal natin sa buhay, kapatid, kapitbahay, o ano pa matagal nyo na anak, o asawa, na matagal nyo na pong pinagpipray, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Magbubunga po yan. Magugulat na lang kayo. Wag lang po kayong hihinto. Dahil ang humihinto po ay hindi nagtatagumpay. Di ba? Katulad po nung si Carlos Yulo. Imagine nyo, may 2 gold. Pero kung huminto siya, nagsumikap pa rin siya. Nakuha niya ngayon 2 gold. Ganun po yun. Ang mga tagumpay po kahit kailan, hindi po yan nakaranas sumuko. Kasi alam nilang kapag sumuko sila, hindi sila magtatagumpay. Ganun din po sa panalangin. Kapag sumuko po tayo sa pananalangin, sino na po mananalangin sa kanila? Kung hindi po tayo ang magtsatsaga. Di ba? Meron po kami nung kasama sa church sa Navotas ang asawa niya is ubod ng lasinggero. Talaga pong lasinggero as in. Araw-araw lasing. Ang ginagawa niya, yung hinihigaan, nililay hands niya yan. Tapos pag tulog na yung asawa niya, yung alam niyang tulog na tulog niya, nililay hands din niya yan. Alam niyo ngayon, magkasama sila sa ministry, parehong ginagamit ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos para po sa kanyang kaluwalhati. So sa pag-witness po natin, ayun po yung powerful witness na tinatawag. Kaya mga OFW po ngayon, ang tawag na Overseas Filipino Witnesses. Hindi na po workers. Doon po sa lugar ng Thailand. Kasi once po na nakita namin, Pilipino, nung nakapag-immerse na po kami sa Thai culture, saka po kami 2016, nag-immerse naman po, sumali na po kami sa organization ng mga Pilipino. Yun po, pag po mga dumarating, lalo pag Christian, sinesharean po namin na hindi lang kayo nandito para magtrabaho, kundi bilang mga witness ng ating Panginoon sa mga pagtatrabahuhan nyo, sa mga managers or sino man yung amo nyo. Huwag nyong kakalimutang ipahayag ang gospel of salvation sa kanilang mga buhay. Amen po ba? May nagsabi po kasi na pagdating po natin sa langit, ang sasalubong daw po sa atin, kasi wala naman po, hindi ko po alam kung ito'y totoo, pero meron pong mga near-death experience na ganito yung sinasabi, na ang sasalubong po sa atin yung mga na-witnessan natin. Yung na-share natin ang gospel, na nandun na, nauna na, yun po ang sasalubong sa atin, dun sa pintuan. Kaya, huwag niyo pong isipin na hindi kayo na napapansin or gumagawa kayo nun everyday, pag sa palengke, everywhere. Huwag niyo pong isipin yun. May nakakakita po sa inyo because we have an audience of one. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi man po tayo nakikita ng mga matataas sa atin or leader sa church, gawin niyo po yung dapat yung gawin. Gawin niyo po yung pinagagawang paghahayag ng mabuting balita sa labas, sa mga kaklase nyo, kaibigan, katrabaho. At hindi man po kayo makita ng mga leader sa church, may nakakakita po sa atin. Siya po ang ating audience. So we have an audience of one. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? At wala pong malilingid sa Kanya, lahat nakikita niya. Amen? Amen. Praise God. At ang pangatlo po,
Ito po yung tinatawag na command to disciple. Ang discipleship pong sinasabi rito ay yung one-on-one. Di po ba? Na-witnessan natin. So yung iba, nahihiya pang pumunta sa church. Huwag niyo pong tatantanan yun. Paalop nyo, sharean nyo. Ano po ang share natin? Of course, yung all about Christian faith, paunti-unti. So personal discipleship. So, sabihin natin sa kanila yung mga, kung ano yung patungkol sa Panginoong Jesus. Ganun, nagsimula tayo sa follow-up, pagbisita, and then pag time na po yan, invite nyo sa church, at naisama nyo na sa church, discipleship na po sa church. Pagkakatiwala na po natin sa mga leaders sa church for discipleship. Kasi hindi po convert ang dapat nating kunin. Alam niyo po, ang convert po kasi ay konting ligligan, wala na. Iba po ang disciple sa convert. Ang kailangan po natin, disciple. Isa pong patotoo rin, patungkol po doon sa ministry namin, ang ministry po namin sa children ministry every Saturday, magtuturo ng English free sa mga bata. Mga tayho yung batang yun. Pagkatapos Thursday, sa mga professional naman, mga Thai din, mga Buddhist, hindi sa loob ng church, pero sa church ginagawa. Meron po kami noon na nakilala, sabi ko nga sa inyo, di ba, pag nag-English kayo, at hindi marunong mag-English, gagano. Parang nakukuryente siya. Ito po ganun, nung umpisa, driver ho siya ng bus, government bus. So, ganun siya. Pero nakita namin yung desire niyang matuto. Buddhist ho siya, desire niya matuto ng English. Sumali siya sa mga bata. Doon siya, pumapasok din siya. So, ganun. Hanggang nakakapagsalita na siya, nag-join na siya sa professional. Papurihin ng Panginoon, pero Buddhist pa rin ho siya. One time, dun sa professional, merong essay na pinagawa si Pastor Serge. Ang essay the most important person in the world. Nilagay niya, Jesus is the most important person in the world. Tuwan-tuwa kami. Sasabihin ko, ang babaw naman. Tuwan-tuwa talaga kami, kasabi namin. Ibig sabihin, nakikita niya doon kasi po, sa English, ang tinuturo sa reading comprehension ay story sa Bible. Pero hindi namin sinasabi. Hindi naman nila alam kasi hindi pa naman nila nababasa ang Bible. Kaya alam nila yung Jesus, alam nila nung pinanganak si Jesus. So yun ang ginawa niyang essay, kahit barok-barok yung essay niya, may intindihan mo yung gusto niyang ipunto. Pero hindi pa rin po doon. Ang total po ay 4 years na pag-attend niya ng English. Lumapit sa amin, sabi niya, Adjan, gusto ko nang tanggapin si Jesus bilang Savior ko. Nagulat kami, tumanggap. Alam niyo po, mula doon sa time na yon hanggang ngayon, may 10 taon na, asset ho siya ng church. Kahit anong mangyari sa church, nandun ho siya. At ang nakakatuwa, naglilinis siya ng chair, naglilinis siya ng table. Hindi ho ganun ang mga Thai. Kasi ginawa ho, di ba tayo, bishop, sanay tayong maglagay ng chair, sanay tayong ng chair, magpunas. So ginagawa po namin yan sa Thailand. Meron hong nagpa-stop sa amin, sabi sa amin, Adjan, huwag niyong gawin yan, hindi niyo yung trabaho. Sabi namin, kasi ganito kami sa Philippines. Hindi yan ang trabaho niyo, yun yung dapat gawin. Pero parang automatic na sa atin Suminto kami. Mamaya na naman, pag tapos ng gawain, pag nakita ko yung chair, lalagay ko. Kumbaga automatic na. Alam niyo, nakita namin sa kanya yun. Kaya kakaiba siya sa mga Thai. Nagpupunas ng lamesa, nagpo-fold ng chair, ng lamesa, ng ganun. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Sabi nga po nung isang Pilipino isang Thai na yung faith niya mas malalim na. Sabi niya, alam niyo, John, katumba siya ng 100 Thai. Sabi niya, siya nagsabi, katumba siya ng 100 Thai.
So purihin po ang Panginoon. Isa man yan o dalawa yan, grabe naman po. Kaya wag ho tayo magsabi ng, ay, isa lang, no. Isa lang? Mahalaga po yan sa harapan ng Diyos. Natutunan po namin sa Thailand kasi nasanay po tayo dito sa Pilipinas, ang daling mag-share. Sa jeep, kahit saan ka, pwede kang mag-share, lalo nung estudyante, pa ho tayo, no? Bishop. Nung panahon ng mga, antindi po nun ng evangelism eh. Pagdating po namin doon, biglang, napaka-slow ng evangelism. So alam nyo, talagang hinubaran pa rin kami ng Lord doon sa time na yun. Kasi maiinip ka eh. Kaya po ngayon, tinetreasure namin kahit isa. Isa, dalawa, ang saya mo na. Tatlo, ang saya-saya mo na. Kasi po dito nga sa Pilipinas, sanay tayo ng malakihan. Pero dinala po kami sa bansa na iba. Ito nga po isang patotoo ni Pastor Serge. For 2 years po 2 years sa church, nakikinig lang kami. Hindi nila alam na pastor kami. For 2 years. Minsan, mag-preach Thai. Gustong-gusto na nang tumayo ni Pastor Serge para agawin yung mic. Kasi nga po yung ganung way ng pagtuturo, parang sayang, sabi niya, parang ang sayang yung oras, dapat maraming salita ng Diyos, ganyan-ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, lumabas ka na lang muna, gagawin nung pag nararamdaman po niya yon, lalabas muna siya, tapos babalik na lang. Hanggang natutunan po namin na kami pala ay tinuturuan ng Diyos. Kaya 2 years kaming nakinig lamang. Ang pakikinggan nyo, Thai language. Walang interpreter, walang translator. Kaya pagdating po namin ng bahay, paglinggo, ang sakit ng ulo namin. Gusto namin matulog. Kasi pag lengguwahe po ang pinag-uusapan, nakakasakit ng ulo. Yung bang gusto mong intindihin pero hindi mo maintindihan. Pero ngayon po, salamat po sa Diyos kasi yung anak ko, siya na po yung nagtatranslate sa amin. Dumating po kami doon, 6 years old po si Grace. So madali po siyang naka-absorb ng lengguwahe nila. Kahit ang exposure po niya every Sunday lang sa church. Dahil bata, na-absorb niya, saka yung favor po ng Lord kasi yun. Nagulat na lang kami na marunong na pala siyang mag-Thai. Sa loob ng bahay, Tagalog kami. Sa bahay kami, every Sunday nasa church. Saka lang siya na-expose sa children ministry na puro Thai. Nagulat kami nung i-interviewin siya sa school ng Thai. In-interview ng principal in Thai language. Nung ko lang din siya narinig magsalita ng Thai. Sabi ko, marunong ka palang mag-Thai. Kasi hindi nga ho namin ginagamit sa loob ng bahay. So yun na po, favor from the Lord po yun na nangyari po sa kanya. Kasi pinag-aral po siya ng church sa Thai school from grade 1 to grade 4. So doon niya natutunan talaga po magsulat, magbasa, at magsalita ng Thai, at magbasa ng Thai Bible. Doon po niya talaga natutunan. At purihin po ang Panginoon dahil po doon, meron na po kaming sariling translator po namin sa buhay ni Grace. So, in a way, siya po yung na-disciple namin patungkol po sa pagmimisyon. Dahil lagi namin siyang kasama sa bahay. Pero ganun po, kung sino pong nawitnessan natin, disciple natin ng mga bagay po na sinasabi ng Panginoong Jesus. At ang pag-stay po namin sa Thailand, hindi po, hanggang ngayon po, nandun pa rin po yung nararanasan po namin na persecution or pagiging mga racist po sila. Ayaw nilang may ibang lahi na mangunguna sa kanila. At meron pa nga hong yung hindi mo alam, pinag-uusapan ka na sa likod mo ng bagay na ikwento ng iba na hindi naman totoo, hindi ka nila tatanungin kasi kapwa nila yung nagkwento. May ganun pong pangyayari dito lang hong after COVID namin nalaman. Sabi ko, kaya pala ganun si ganito, si ganyan. So, masakit ho yung pinamalitang yon
Kasi ito, sasabihin ko sa inyo, ang pinamalita, kami daw ay nangongolekta ng pera dun sa mga bata, dun sa community. Sabi ko, bakit kami mangongolekta ng pera? Free nga yun. Ang namalita, yung isang kasama namin doon. So, walang tanong-tanong sa amin. Nalaman na lang namin after COVID na may ganun palang balita. Naiyak ako sa Panginoon. Doon ko nakita ang pagiging disciple ng Diyos, dalawa lang. Carry your cross and die. Wala na. Buhatin mo ang cross mo at mamatay ka. Dahil doon ko naranasan yung iyak ako. Yung pagbintangan kayo, nang lahat pala doon, ganun ang tingin sa inyo na hindi kayo binigyan ng time para tanungin. Kasi lahat sila Tay, kayo lang ang ibang lahi. At hindi lamang po yun, marami pang iba. Pero dahil sabi ng Diyos, go sa bansang yon, witness and disciple. So nandun pa rin po kami. Ano man po ang pinagdadaanan. Kaya ito po masasabi ko po sa inyo. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Yung tawag po niya ang dala-dala natin. Ano man po ang ipagawa niya at ano man po ang mangyari, makakayanan po natin. Dahil alam po nating tinawag tayo ng Panginoon. Alam po natin na tayo dinala ng Diyos dun sa trabaho mo, sa kung nasa palengke ka, sa business mo, at dinala tayo ng Diyos dito po sa Life in Christ Ministry. So go. Go. Ang Diyos ang bahala sa atin. Napatunayan na po namin yan for 16 years na hindi po kami kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. Meron lang pong isang ipinaalala sa akin. One time nag-volunteer kami sa orphanage. Dun po sa mga batang may kapansanan at saka mga iba ulila, orphans. So malayo ho yun, maglalakad ka ng 2 kilometers papunta sa sakayan. Yung pong anak ko, siguro mga 7 ho siya noon. Lalakad kami, sabi niya, nagugutom na siya. Bilang magulang, lahat matitiis mo . Pero pag ang anak mo ang nagsalita, iiyak ka. Sabi namin, mamaya kakain ka. Tapos, sabi ni Pastor Serge, mag-withdraw tayo kasi maintaining balance sa BP. Gagalawin namin para kay Grace. Pag ano niya, pag-withdraw niya, ganyan. Tapos nakipag-communicate siya sa kapatid niya kasi nag-work sa bank, sa BPI. Hindi nagalaw yung maintaining balance. Yung pala may naghulog sa amin nang hindi namin kilala. Kahit ngayon di namin kilala kung sino siya. Every month, ginawa, Bishop, every month. Nagtanong kami sa mga kaibigan namin, hindi daw sila yon. Kasi may mga nangako pero hindi ginagawa. Sorry po, hindi pa po namin natutupad yung pangako namin. Hindi po kami yon. For 1 year. Nung kami po ay mabigyan na ng allowance sa church, nawala na po yun kasi nasa church na. Sino po ang gagawa nun? Walang iba po kundi ang ating Diyos na buhay. Sabi niya nga sa salita niya, bato lalagyan niya ng bibig . Kung walang magpupuri sa Kanya, how much more kung sumusunod ka? How much more kung naglilingkod ka? Pababayaan ka ng Diyos? No. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mararamdaman mo, katulad ng mga disciple nung may typhoon, nararamdaman nila yung ulan, yung hangin. Pero hindi sila mapapahamak. Bakit? Nasa bangka nila ang Panginoong Jesus. Hindi tayo mapapahamak. Mararamdaman natin kung anong nangyayari sa paligid. Pero tayo may Diyos sa puso. Hindi niya tayo pababayaan.
Ang economy natin, hindi economy ng Pilipinas. Ang economy natin, economy ng langit. Hindi siya subjected sa mga inflation, sa mga kung ano-anong problema dito. Hindi siya subjected doon kasi economy of heaven. Kaya natutunan po namin, minsan sabi ko, Lord, ito po yung wallet ko. Walang laman. Talaga sa Panginoon ako humihingi. Magugulat na lang ho kami. Ako minsan di na nagugulat eh. Kasi kilala ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko. At kayo rin. Tayo, bawat isa sa atin, kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi nagpapabaya. Hindi nagkukulang. Ano lamang ang gusto niya? Go. Obey. Witness. And disciple. Gawin natin. Bahala ang Diyos kung ano yung mga concerns natin sa buhay. Yung concerns natin sa buhay, yun din ang concern niya. Kahit nga yung buhok natin, di ba, sabi sa Bible, maliit na bahagi ng katawan, pero concern ng Lord, how much more doon sa mga bagay pa sa buhay mo na mahalaga. Kaya lang, huwag nating lilimitahan ng Diyos. Ang Diyos natin ay napakalaki. Heaven is His throne and the earth is His footstool. Sabi sa Isaiah. Ngayon, dun sa mundo, pag nakita yung earth, nasan ka ron? Makikita ba dun si Bishop Jimmy? Ayun si Bishop Jimmy. Di ba hindi po makikita ang bawat isa? Paano na ngayon yung problema natin? Makikita pa ba? Lalong hindi na, kasi tuldok. Sa kalakihan ng Diyos, walang masasabi ang problema natin. We have a big, big God. Huwag nating limitahan. Ang kailan lang natin, makilala natin siya ng lubusan na siya ay mabuting Diyos at napakalaking Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At walang ang lahat ng bagay sa Kanya ay posible, walang imposible. Ano lamang po ang dapat nating gawin? Maniwala at manampalataya. Amen? All things are possible for those who believe. Ano ba sitwasyon mo ngayon? Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? All things are possible for those who believe. Maaring sa health issue, or whatever issue, family issue, relationship, ano pa man yan. Napakalaki po ng ating Diyos at napakabuti po niya. Amen? Amen po ba? Kailangan lang po nating mag-obey sa sinasabi niyang command para mas marami pa po ang maligtas bago siya dumating. Amen po ba? Sige po, ang lahat po ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory to you, God. Praise you, praise you, praise you, Jesus. Oh, hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo, ang lahat po ay pumikit. Alam ko po na habang inihahayag po kanina pa ang salita ng Panginoon. Dahil nga po personal, we have a personal God. At personal po siyang makipag-deal sa bawat isa sa atin. So habang inihahayag po ang salita niya, alam ko meron po siyang sinasabi sa bawat isa. Maari po ito reminder, may nire-remind siya sa atin noon. O maari meron siyang bagong sinasabi sa atin, nilalagay sa puso natin. Kanina pa, hanggang sa mga oras na ito. Because we have a personal God, maging personal po tayo sa umagang ito. Habang tayo po'y nakapikit, habang nakataas ang ating kamay, hindi po ako ang mananalangin.
maging personal po tayo sa pakikipag-usap natin sa Panginoon sa oras na ito. Ano po yung gusto nating sabihin sa Diyos? Ano po yung nilagay niya sa puso natin? Hayag po ang puso natin sa harapan ng ating Panginoon. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Lahat po ay nakahayag sa Kanyang harapan. All we have to do is to be true and personal sa Kanya po sa umagang ito. Ano po yung nais ng ating Diyos na sabihin mo sa Kanya? I just want you to talk to Him to God in a very personal way. Huwag po nating isipin na nandito may katabi ka or ano man po problema sa bahay or anything. It's about you and God. Maybe He is reminding you of something. Maybe He wants you to surrender everything unto Him. Or maybe gusto niyang mag-rededicate ka ng buhay mo sa Kanya. Be personal. Hallelujah. Jesus. Ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan. He is listening. He is ready to embrace, to hug each and every one of us. Ang kailangan lamang po natin ay lumapit, magbukas ng ating mga puso sa Kanya. Hallelujah. Sige po, talk to Him right now. Talk to our God who is able to do everything. Immeasurably, hindi kayang sukatin, kaya niyang gawin. Just talk to Him in a very personal way. Oh, hallelujah, Jesus. Oh God, oh God, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, oh Jesus. Oh God, oh God, oh God. Yes, Lord. Naririnig mo, Panginoon. Naririnig mo, O Diyos, ang bawat isa. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Oh Jesus. Oh God, oh Jesus. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Naririnig mo po ang bawat isa, Panginoon. Naririnig mo po ang mga anak mo sa lugar na ito, Diyos. As they open their hearts, O Lord God, continue, Lord, to talk to them, Lord. Speak, Lord Jesus. Speak to them, Lord God, in the mighty way, Lord. Hallelujah, Jesus, in a very supernatural way, oh Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, oh Jesus, Jesus, Jesus. Praise, 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 oh God.
Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sa oras na ito, hallelujah, kung sino dito yung in pain, may karamdaman, hallelujah. Taas lang po niyo yung mga kamay. Hallelujah, Lord. God, nakikita mo po mga kamay ng mga anak mo. Tinaas nila ng may pananampalataya sa iyo, O God. Hallelujah, in the name of Jesus. From the throne of your grace, let your healing flow and let them receive it in the name of Jesus. Let them receive healing from you in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. By the stripes of Jesus, you are all healed from any kind of sicknesses and diseases. By the stripes of Jesus. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And even, Lord, yung may mga financial problem, hallelujah. Relationship, Panginoon, problema sa relasyon, sa pamilya o sa labas ng pamilya. I pray, Lord Jesus, na patuloy, Panginoon, ipuin mo sila, Lord God. Stretch forth your hands, O Lord. Touch them and let your solution, let the things, the answer to their prayers and problems, let them receive it in the name of Jesus. Let them receive it in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God. Yes, Lord, hallelujah. Meron po rito sa kalagitnaan natin, napapagal, or nabe-burn out, o napapagod. I pray right now, Matthew 28 verse 11, merong invitation ng Diyos para sa iyo. Anong sabi niya? Lumapit ka, ikaw na napapagod o nabibigatan, at bibigyan ka niya ng kapahingahan. God is our rest. Siya lamang ang magbibigay ng kapahingahan. So I just pray right now for you, that the rest of God be upon you in the name of Jesus. Kung di man makatulog, God will give you that rest in the name of Jesus. Alalahanin natin, tayo nagdidesisyon sa ating pagtulog, anumang oras natin gustong matulog. Ngunit ang Diyos lamang ang nagdidesisyon kung tayo ay magigising sa bawat umaga. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa kapahingahang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. At higit, Panginoon, salamat sa kagalingan sa anumang uri ng karamdaman na ikaw ang nagpapagaling, O God. You are our great healer, our great